topic natin ngayon ay ni-request ito ng ating kaibigan, si Ivan Brands Cortiza. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa bagong batas na pinapasa ng China. Ito ay ang pag-uutos ng kanilang Coast Guard na lahat na foreign vessel na papasok sa South China Sea ay kanilang gagamitan ng puwersa, at tungkol din sa pagpadala ng US Navy aircraft carrier ang USS Theodore Roosevelt sa South China Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Pilipinas ngayon ay dinagdagan at pinataas ang presensya ng Philippine Navy doon sa South China Sea para maprotektahan ang mga Pilipino na mangingisda. Ito ay ayon kay Military Chief Cirilito Subihana dahil sa malaking pangamba at pag-alala. Pagkatapos magpasa ng bagong batas ang China, ito ay ang pagbigay ng kapangyarihan ng kanilang Coast Guard na gagamitan ng pwersa o titirahin nila kung sino mang mga foreign vessel na papasok sa lugar na inangkin ng China. At ito ay halos sa buong South China Sea. Ang ibig sabihin nito na hindi na gagamit ang Chinese Coast Guard ng mga water cannons o babanggain yung mga fishing boat o mga foreign vessel. Ngayon ay machine gun at missiles ang gagamitin para wala nang papasok sa South China Sea. So ibig sabihin grabe na ito. At kung hindi kaya ng kanilang Coast Guard, gagamitin nila ang kanilang mga submarine at mga destroyer. Ang problema kasi nagpatuta tayo sa China, tapos tinatakwil pa natin ang Amerika na tutulong dapat sa atin, tapos ito din pala ang mapapala natin. Ang Chinese Coast Guard ay naghaharas ng mga fishing boat at iba pang mga barko. Ngayon gagamit na sila ng pwersa. Kiniklaim na lahat ang buong South China Sea ng China, kasama nito ang mga teritoryo na nasasakupan ng Pilipinas o yung tinatawag na Philippine Exclusive Economic Zone na pinapangalang West Philippine Sea ng ating gobyerno. Kasama pa ang ibang mga teritoryo ng ibang bansa sa region na ito. Noong inangkin ng China ang buong South China Sea, umabante pa ito papuntang Indian Ocean. Ang ginawa ng China ay malaking hamon sa natatag na panuntunan at sistema. Ang China ay naging arugante dahil naging malakas at matagumpay ang kanilang ekonomiya at naging superpower na sila. Ang China ay pangatlo na superpower sa buong mundo. Ang una ay ang Amerika, kasunod ang Russia, pangatlo ang China. Maraming nagsasabi na kailangan daw magkaisa ang mga bansa sa ASEAN at buboykot sa lahat ng mga Chinese product. Pero ito ay napaka-imposibleng mangyari dahil ang mga produkto ng China ay mas mura kumpara mo sa mga local at imported products. Kaya kahit ako, marami akong mga gamit na made in China, pati suklay, pitaka at iba pa made in China ito. At ang tensyon ngayon between Washington and Beijing ay lalo pang tumitindi kahit bago na ngayon ang Commander-in-Chief o Presidente ng Amerika, si Joe Biden. Grabe ang pagpupuna ng ginawa ng China nung nagde-deploy ang US military sa South China Sea. At hindi ito nagustuhan ng Beijing, ang bagong administrasyon ni Joe Biden, dahil sa pagpadala nito ng mga aircraft carrier strike group led by USS Theodore Roosevelt doon sa South China Sea para i-promote ang tinatawag na freedom of the seas. Ang US lang kasi ang tinatakutan ng China dahil kung military spending ang pag-usapan, halos 3 times ang laki ng US kumpara mo sa China. Noong 2018, ang US military spending ay umabot ng 649 billion US dollar at ang China ay nasa 250 billion lamang. At ayon kay Foreign Minister Zhao Lijian na hindi daw mabuti para sa katahimikan sa region ang palaging pagbadala ng mga military vessel at aircraft carrier sa South China Sea para ipakita sa China. Ang totoo niyan, ang China ang naghasik ng gulo sa South China Sea sa pamagitan ng pagharas ng mga vessel ng iba-ibang bansa na papasok sa South China Sea at pag-angkin nito ng mga teritoryo sa ibang bansa kasama na ang teritoryo ng Philippines. Noong January 23, ang Indo-Pacific Command ay pumasok sa South China Sea ay nagpahayag na ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group or TRCSG ay pumasok sa South China Sea noong January 23 para mag-conduct ng routine operation. At ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay binubuo ng USS Theodore Roosevelt CBN-71 at ang Carrier Air Wing CBW at ang Ticonderoga Class Guided Missiles at ang cruiser USS Bunker Hill at ang Destroyer Squadron 23 at ang Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer at ang USS Russell and USS John Penn. Ito ay dumating ng mga ilang araw pagkatapos magpapasa ng batas ang China na titirahin at gagamitan ng military forces kung sino mang papasok sa South China Sea. Samantalang ang Taiwan ay nagpahayag ng kanilang malaking pasasalamat sa US dahil sa kanyang commitment at ang matindi nitong suporta laban sa pamimilit at pakialam ng Beijing
Ito ay pagkatapos nagpahayag ang Amerika sa planong patitibayin ang ugnayan sa ilalim ni President Joe Biden administration. Ayon sa Chinese Ambassador to US, si Koy Tiankai, at ang pakitungo ng US at China as a strategy rival ay hindi tamang paghusga at dudulot ito ng kamalian mula pa noong Trump administration. Tinuturing na katunggali ng US ang China noong 2018. Ang Washington at Beijing ay nagbangayan lalo na sa mga isyu gaya ng trade at ang China handling of the coronavirus. At dagdag pa ni Ambassador Koy Tiankai na ang China ay matagal na posisyon ang paghahanap ng mapayapang pamumuhay kasama ang US. Ang galing ng China, nagsalita sila tungkol sa kapayapaan. Pero anong ginawa nila sa mga Vietnamese sailor noong 1988 ay kanilang minamasaker dahil sa territory dispute. At ang pangharas na ginawa nila ng mga Pilipino na mangingisda doon sa South China Sea, sa mismong teritoryo ng Pilipinas. At ulitin ko ang sinabi ng China na kasama niya ang US para makamit ang kapayapaan sa region. Basta wag lang mag-cross ang US at China Red Line. Ang ibig sabihin nito ay wag nang magpadala ng warship at aircraft carrier ang Amerika sa South China Sea. Dahil pasabugin nila lahat ng foreign vessel na papasok sa South China Sea. Yun yung kapayapaan na gusto ng China. At dagdag pa ng mga Chinese official na ang China ay gusto ng cooperation, hindi confrontation. At kung ano man ang hindi mapapag-unawaan ng dalawang bansa, ay pwede itong pag-usapan basta hindi lang tungkol sa territory or concerning sovereignty or territorial integrity. Mukhang may halo pang pananakot ang China. At ayon pa kay Ambassador Koy na kahit anong mangyari, ang China ay hindi magbaback down sa kanyang claim sa buong South China Sea. Ang strategic South China Sea kung saan trillions of dollar in trade ay dumadaan dito taon-taon ay sanhi ng matagal ng bangayan ng China at US. At ang China ay galit sa US dahil sa presensya ng mga military activity doon sa South China Sea. Ang China ay laging nagrereklamo dahil ang US Navy ay nakaposisyon doon sa mga isla na teritoryo ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan. Sa ganun din panahon, pumasok ang Chinese Air Force sa air defense ng Taiwan at ito ay nakababahala. Ang China ay laging nagrereklamo sa US dahil sa presensya nito sa South China Sea. Pero ang mga bansa na may teritoryo sa South China Sea ay hindi pwedeng magreklamo sa China kahit inagaw pa ang mga teritoryo nito ng mga Chinese. Nung gabi nung June 9, ang FB Jean Das Bear, isang Philippine fishing boat, ay naka-anchor doon sa Red Bank sa South China Sea at bigla silang binangga ng Chinese vessel at tumilapon ang 22 na Filipino fisherman. Pagkatapos ay iniwan lang sila ng Chinese vessel, hinayaan ang 22 na mga Pilipino na malulunod sa dagat at kakainin ng pating at mamamatay. Mabuti na lang dumaan ang Vietnamese fishing boat at na-rescue lahat ng mga Pilipino. At ang ginawa ni President Duterte ay hindi niya kinundina ang ginawa ng China dahil ayaw niya or umiwas siya na maprovoke ang China. Sa halip ay tinigil niya ang joint patrol kasama ang US Navy doon sa Philippine Exclusive Economic Zone. We will not join any expedition of patrolling the seas. I will not allow it because I do not want my country to be involved in a hostile act. Patrolling kasi, when you patrol, not on the high seas but some other else's territory, whether it is really owned by us, which the law says, the judgment says, atin yan, entitlement, at sabihin naman ng isa, China says that. That's beside the point. The point is, I do not want to run. At naging parang aso tayo sa China, ngayon babarilin na tayo pagpapasok tayo doon sa South China Sea or sa West Philippine Sea sa mismong teritoryo ng China. Pero bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Edmard Riyad, ni Zingo Arquio at ni Miko Salvador.